Ano ang 7 habits of highly narcissistic people? So, itong topic na ito ay applicable sa inyong asawa, sa inyong jowa or exes, sa inyong kapitbahay, sa mga politiko, sa inyong supervisor, boss, katrabaho, etc. etc. Sa madaling salita ay pangkalahatan. So, yan ang ating topic ngayon. So, saan ko nakuha itong idea ito? Kasi ito ay aking nilikha para mas lubusan nyo maintindihan ang mga narcissist. Dito galing yung idea na ito, kaya ito ay naging content natin ngayon. Itong The 7 Habits of Highly Effective People ni Stephen Covey. Ilang beses ko na itong binasa. This is must read, must have, life-changing ito. So dito ko kinuha yan, kaya nandito tayo ngayon. Umpisahan na natin. Number 1 habit. Habit ng palaging tama. Ang tindi nito. Ito ang malupit at number 1 na habit ng mga narcissistic people. Biro mo, lagi silang tama, wala namang taong ganon. 'Di ba? So, lahat tayo may kanya-kanyang galing, may kanya-kanyang alam. Hindi po pwede na lagi mong alam ang mga bagay-bagay, 'di ba? So, hindi ka laging tama. Nobody's perfect. Kaya ang hirap pag meron kang kasamang ganitong tao o katrabahong ganitong tao o kasama mo sa pamilya na ganitong tao, ang lupit nito. Napakasakit sa banks nito, no? Kasi from time to time talagang mapapaisip ko, ha? Mali ka eh. Kaisip-isip mo, mali ka eh. Hindi po pwede ito. Bakit ganun? Bakit pinipilit kaya ng taong ito na tama siya? Diba? So, ang hirap. Number 2. Let's go now to number 2 habit. Habit na lagi silang mas magaling sa lahat. Aba, matindi ito. Dahil hindi naman niya alam ang lahat ng bagay, pero iniisip niya na, aba, ako magaling. Magaling ako sa lahat. But this one is really toxic. Kasi itong mga ganitong tao, hindi ito natututo. No? Kasi kapag ganito yung habit ng isang tao, aba, sarado ang isip nito. Sarado ang utak nito. Halimbawa, tinuruan mo ito, hindi ito makikinig sa iyo kasi isipin niya, bakit ako makikinig sa iyo? Ako pinakamagaling. Ang galing-galing ko. Oh, bakit? You don't have to teach me. I'm the best. I'm the best of the best. Diba? Bullshit ito. Itong ganitong tao. Ang pangit dito, hindi ito mag-grow in the company. Kung mapopromote ito kasi may tinapakang tao ito. May mga niloko ito. Kaya ito yung mapopromote. Hindi ito mapopromote because of magaling. Kasi hindi nga ito natututo ng maayos. Hindi nito mamamaster ang bagay-bagay sa kumpanya o sa isang institution. It's because these are people na sarado ang isip sa learning. Dahil feeling nila sila magaling. Okay, number 3 habit. Habit na magalit at tumayaw, na hamunin at harapin ng kapwa niya. Ayaw nila ng china-challenge, ayaw nila ng hinahamon, ayaw nila ng pinagbabantaan sila na meron akong ipapakita sa iyo, ipatutunayan ko na ito ang dapat, ito ang tama. Ako, ayaw na ayaw nila yan. Kahit alam nilang tama ka, alam nila na maayos ang iyong sinasabi o ang iyong proyekto sa kumpanya o ang iyong suggestion ay talagang magaling, tama, karapat dapat, magagalit sa'yo, gagawan ka ng problema, isasabotage ka. Why? Because they don't want to be challenged. May expose sila eh. Malalaman ng mga tao na ba, ito pala naman i-bopuls talaga. No? Ito pala ay hindi magaling. May expose sila na, ako, patutunayan nito na hindi ako magaling. Aba, teka muna. Kaya mapabalitaan ninyo, kung doon sa kumpanya, o kung meron kayong ganito experience, meron kayong sinuggest or meron kayong magandang adhikain o plano sa kumpanya. Pero pagkalipas ng ilang linggo, tanggal na kayo sa trabaho. O kaya ay nasa isa kang department na maganda naman ang performance mo, pero nakanti mo ang ego ng narcissist mong boss or ng yung supervisor o ng head mo. Tanggal ka pag kailang araw. Tanggal ka pag kailang linggo. Gagawa ka ng problema, hahanapan ka ng problema eh. Why? Kasi challenge mo siya. No? Kinurot mo o nasundot mo ang ego niya. So, yun ang mangyayari doon. No? Okay, let's go now to number 4. Habit nila na manakit ng damdamin ng kapwa. Na? Yung pakiramdam nila o pakiramdam niya, nakarapatan niyang manakit ng tao. Kaya siya nananakit eh. Feeling niya entitled siya na saktan ang damdamin ng mga tao, sabihin ang gusto niya sabihin. Dahil siya magaling. Magaling ako. Karapatan kong ikaw ay sabihan ng mga gusto kong sabihin dahil magaling ako eh. Special ako eh. So wala akong preno. Sasabihin kong gusto kong sabihin, prangka ako. Ganun sila. So wala silang pakialam sa kung iiyak ka o ikaw ay mabababa ang self-esteem mo o self-confidence mo. Wala silang pakialam sa'yo. Matotrauma ka. Wala silang pakialam. Okay? Yun. Okay, number 5. Habit na hindi pansinin at bigyan ng atensyon ang kanyang partner or ang kanyang kapwa-tao. Ang tawag dito is being dismissive. So, kaya kahit ikaw ay magpaliwanag sa narcissist, hindi ka nila maiintindihan, hindi ka niya maiintindihan. Hindi dahil sa hindi ka maintindihan, it's because hindi sinasadya niya o habit niya na hindi ka intindihin.
Dahil sila ay walang respeto. Hindi niya nire-respeto ang kapwa-tao niya, ang kausap niya. Hindi niya pinapansin, ini-ignore niya yung sinasabi mo. Kaya pag nakikipagtalo ka sa narcissist, para kang nakikipagtalo sa bingi. Bakit? Eh kasi paliwanag ka ng paliwanag, eh wala namang nakakadinig sa iyo kung siya kausap mo, hindi ka naman nadidinig. Why? Dahil sa inahintay ka lang niya matapos, at pagtapos ka na magsalita, ay ititirahin niya. Okay, let's go now to number 6, connected to sa number 5. Habit na hindi pakinggan ng mga bagay na ayaw nilang madinig. Halimbawa, sa relasyon nyo bilang mag-asawa, meron importante na dinidiscuss. Importante, so naupo siya, tungkol sa mga bata o tungkol sa finances. No? Ako po, nag-uusap kayo. Ang kanya lamang pinakikinggan ay yung mga gusto niyang madinig. Yung mga tungkol sa kanya, tungkol sa kagalingan niya. Halimbawa, kinukwento mo yung kanyang pagiging magaling na, halimbawa, kung siya ay nagsusuporta sa pamilya, magaling siyang sinasabi mo yung mga positive things sa kanya. So nakikinig siya doon. Pero, kapag sasabihin mo na yung tungkol sa ugali niya, sasabihin mo halimbawa, alam mo, huwag kang magagalit pero ang dami mong ginastos na mga hindi naman kapaki-pakinabang, yung mga gusto mo lang, pero wala na, nakatambak na lang dyan. At saka, marami kang ipinansugal na pera, marami kang pinatalo sa sabong, marami kang ipinatalo sa casino, kaya ay sa ganito, sa ganyan. So, bad, yung bad spender, or pangit yung, management mo sa paghawak ng pera. Ayaw nila madinig yun. Hindi nila yung pakikinggan lang nila yung gusto nila madinig. Ganon din sa kumpanya, kung may katrabaho kang ganyan, o may boss kang ganyan, meron kang tauhan na ganyan, na narcissist, ganon yan eh. Kapitbahay na ganyan. So, mahirap yan. Okay, last habit. Habit na mag-isip na sila ay kakaiba o special. Kaya, ang taas-taas ng tingin nila sa sarili nila. Kasi iniisip nila na sila ay kakaiba. Sila ay special. Lagi nilang iniisip na deserve nila yung mga bagay. Entitled sila sa mga bagay-bagay. Na feeling nila sila ay the chosen one. No? Pag dumating sila sa kumpanya, eto na, dumating na ang tagapagligtas. Dumating na ang tinatawag na Messiah. No? Yun yung iniisip niya eh. O dumating ka, o dumating siya sa pamilya ninyo. Iniisip niya na, eto na. Eto na ang inyong son-in-law. Yung manugang nyo, ba? Manugang o kaya ay asawa mo. No? Iniisip ng asawa mo na special siya. Yung husband mo, kunwari, husband mo, iniisip niya na, eto na ang special na dumating sa inyong pamilya. Ako yun. Iniisip niya. Ganun mag-isip. Ganun ang habit ng narcissist sa pamilya. Pag dumating siya sa inyong pamilya, tinanggap siya ng ama't ina mo, ng mga kapatid mo, feeling niya siya ang bida doon. Feeling niya siya ang special. No? Sumisaya, tagapagligtas. No? Ganun ang iniisip. Ang tindi ng tama ng mga narcissist, di ba? So, kayo magtataka kung halimbawa, no, na-continue yung mga yan, magagalit talaga yan kasi feeling nila special sila. So, these are the 7 habits of highly narcissistic people. See you in my next content. Bye for now.